Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Boy at eto na nga, grabe painit ng painit ang mga nangyayari sa ating bayan. Ladies and gentlemen, alam nyo, eto po meron po tayo mga bagong update ngayon dahil alam nyo, sa 21 magkakaroon po ng isang matinding pagtitipo ng ating mga kababayan para ipaglaban ang korupsyon dito sa ating bayan dahil alam nyo, wala na talagang sagad na sa buto, wala nang ibig sabihin talagang yung kawalangyaan ng mga nasa gobyerno natin sagad na. Masyado nang pinuno ng mga demonyong ito yung kanilang mga bulsa. At alam nyo, ito para lang sa kaalaman ninyo, sa 21 dun po tayo sa Liwasan, yung malapit sa Malacanang, para mas madinig po ang boses natin kasi yung sa mga sa Luneta hawak po ng mga ng mga NPA at saka hawak po ng ng makakaliwang grupo yan, hawak din po yan ng mga Romualdez, mga bata ni Romualdez, may hawak po diyan. Sabi ko na sa inyo, ingat kayo Ganyan kagaling yung mga demonyo na yan, gagamitin ng pera para kunwari may rally-rally, pero sa totoo lang, ang mga nag-organisa ay yung mga katulad ng mga bayaran na vlogger na binanggit ni Lakas Tama. Isa sa mga organizer niyan ay yung mga binanggit ni Lakas Tamang mga bayarang vlogger. Gago! So mantakin mo, ito dito mo na talaga makukunik Yung sinabi ni Lakas Tamang mga bayarang vlogger ni Romualdez di umano ay isa sa mga organizer doon sa 21 sa Luneta. Pangalawa, yung Makatae Black, yung mga komunistang NPA. Sabi nila dito sa 21 daw sa Luneta ay hindi anti-Marcos. Kayo ng mga hindot na pinagdikit-dikit. Corruption ng issue Naturalmente, walang iba kundi ang dyan, yung presidente talagang hindi mo maiiwasang sabihang mag-resign. Bakit kanyo? Alam naman po natin na ang may hawak po ng kamera ay walang iba kundi ang presidente. Excuse me po. Di ba kahit pagbalik-baliktarin mo po, sabihin mong independent, may equal power, separate branch, katarantaduhan yan. Alam natin, kamera ay kontrolado ng presidente, kahit nga Senate President Isang sabi lang. Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, 'di ba, yung kahapon, isang araw. Kaya alam mo, ito, wag kayo magi-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayo magi-skip ng video ni Banat Bay. Diniscuss natin nung isang araw, 'di ba? Nahuli sa sariling bibig ni Sandro Marcos na itong si Romualdez nag-resign kay Marcos. Ibig sabihin, nagpapaalam pa ito si Romualdez kay Marcos. Nadulas si Sandro Marcos doon. Di ba? So ibig ko lang sabihin? Simpleng-simple. Bakit mo kailangan mag-resign sa taong nasa ilalim mo o equal mo? Pwede ba ako mag-resign sa empleyado ko? Sabihan ko yung empleyado ko, resign na ako bilang manager Hindi pwede. Magre-resign ako doon sa boss ko. Tama, mali? Doon sa bibig mismo ni Sandro Marcos, nag-resign si Romualdez kay BBM. So ibig sabihin, talagang hawak ni BBM ang speakership. At yan din na sinabi ni Pangulong Sara Duterte. Hawak talaga ni Marcos itong galawan na nangyayari sa Kamara. I-connect pa natin yan dito sa nangyari sa Senado. Nung unti-unti nang sumasabit, si Romualdez at saka si Zaldico, nadidiscover na nila Marcoleta, biglang pinalitan ang Senate President. Alam nyo ba ang chika doon? Ayon sa aking itim na bibwit dyan sa Malacanang, tinawagan daw sila, di umano, allegedly. Alam mo kung sino?
Eto, kwento sa akin ng bibwit ko tinawagan daw mula sa Malacanang ni Sandro Marcos, di umano. Etong at sinabing doon sa ilang mga senador, palitan na ang Senate President. Baligtad na kayo. Kaya, naging Senate President si Soto. Gago! At kitang-kita naman natin sa mga pagdinig ngayon sa Senado, ang dinidiin lang talaga ay ang mga engineer, mga DPWH, hindi na ho doon sa pinaka-mastermind. Alam mo ito, may papakita po ako sa inyong video. Pero sandali lang kasi ngayon ko lang naalala itong video na ito. May papakita ako sa inyong video kung saan talaga dito nagpapatunay, sinasabi talaga na ang may kagagawan po ng itong mga nangyayari ho sa atin, itong walang iba ho kung hindi ho itong Malacanang. 'Di ba? At sabi nga huwag tayong malihis sa totoong issue. Okay? Wait lamang po i-send ko lang sandali lang kasi nakakalimutan ko itong i-download. Pero importante, antabayanan nyo ito. Maganda itong video na ito. Ito kasi talaga yung nagpapatunay na alam mo, nagsalita na. Importanteng maunawaan natin ito Chotomate ha. Huwag tayong bibitaw. Ito ho, napaka-importante nitong maintindihan natin. Kasi, naku po, grabe. Alam mo, ngayon, ang nangyayari, ang kanila ho talagang ginagawa ay sinusubukan ho nila talagang pagtakpan ang totoong mastermind ng mga mastermind dito sa di umanong sindikato sa korupsyon. Okay? Ito, papakita natin. Chotomate. Dali lang. Ito, maganda ito Maganda ito. Ito. Mula ho dito mismo sa dating Senate President. Maganda itong sinabi ni dating Senate President na wag daw talaga tayo magpapalinlang dahil ito ho ay wag tayong lumihis. Ito. Wait. Ba't nangyari doon? Ito. Wait Okay. Pasok. Nagbabala si Senator Francis Cheese Escudero laban sa mga tinatawag niyang calculated diversions na anyay naglalayong ilihis ang usapin at agad linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Ayan na, tinukoy na. Martin Romualdez talaga. Nililihis tayo yung pagpalit ng pagpalit ng Senate President. Tapos yung pagpalit ng Speaker of the House, panlilihis yan para makaiwas. Tapos ang dinidiin nila ngayon ay etong si Zaldico. Tapos may balak pa silang idiin to si Cheese Escudero para talaga malihis doon sa tunay na salarin o tunay na mastermind. Nako, pinaniniwalaan ko talagang tunay na mastermind yan at pinaniniwalaan din ng iba. Walang iba kung hindi si Romualdez. Ako, hindi lang si Romualdez. Pati si Bongbong Marcos. Mastermind dito sa mga katarantaduhan na ito. Sa tingin ko lang naman. Ng senador, huwag maligaw ang publiko sa gitna ng aligasyon ng ghost projects, substandard infrastructure at kickbacks. Si Troy Gomez, magbabalita. Nagbabala si Senator Francis Cheese Escudero laban sa umano'y mga pagtatangka na ilihis ang issue at linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control scandal. Ayon kay Escudero, hindi dapat maligaw ang publiko sa gitna ng malalaking anomalya sa pondong bilyon-bilyon. Ayon kay Escudero, maliwanag na may orchestrated effort para i-divert ang usapin at agad na absueltuhin si Speaker Romualdez habang itinuturo ang iba bilang salarin. Binuweltahan ng senador ang pahayag ni
Deputy Speaker Ronnie Puno na nagsabing walang direktang kinalaman si Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control budget mula 2022 hanggang 2024. Batay sa datos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot sa 545 bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects mula Hulyo taong 2022 hanggang Mayo taong 2025. Halos 100 bilyong piso dito o katumbas ng 20% ang napunta lamang sa 15 kontraktor. Dagdag pa ni Escudero na sa maagang yugto pa lang ang implementasyon ng 2025 budget at tiniyak umano ni DPWH Secretary Vince Tizon na hindi na mauulit ang mga anomalya ng mga nakaraang taon. Gayunman iginit ng senador na dapat manatiling mapagbantay ang publiko para hindi matabunan ang issue ng ghost projects at kickbacks. Sa bigat ng pondong nakataya, nananawagan si Escudero ng masusing pagbusisi at pagtutok mula sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan ha. So ayan nga, malinaw na sinasabi wag tayong ma-divert dito sa issue na ito. Yan din naman ang sinabi ni VP Sara Duterte. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, diba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Ayan. So ayan nga po, malinaw na sinasabi rin ni VP Sara Duterte na talagang ito ay yung pagpapalit ng speaker ay isang kalokohan lamang. Dahil sila lang din man yan, isang grupo din yan. Ay, 'di ba sabi pa nga ni Kong Pulong ito ay si Sandro Marcos lang naman din ang didesisyon. Hindi, totoo. Kaya kalokohan po yung mga nangyayari ngayon na sinasabing ito daw ay para na magbago. Hindi ho. Kaya dapat panagutin pa rin po ang Malacanang. Panagutin pa rin po si Romualdez. Lalong-lalo na yung best friend ko, si Zaldico. Dapat sumagot sila. Panagutin sila. Sumagot sila sa mga paratang sa kanila. Ito si Marcos, tila parang wala siyang kasalanan. Nagtatanga-tangahan Gago! Huwag naman tayo tatanga-tangahan, Mr. Marcos. Parang wala kang alam Di ba? Ito, papanorin natin ito Naku, napakaganda ho nitong dito kasi mapapatunayan natin na bakit ko pinapaulit-ulit ito na yung kasinungalingan ni Bryce Hernandez. Kasi nga itong kasinungalingan ni Bryce Hernandez, nagpapatunay lamang po, hindi dahil para i-absuelto si Jinggoy o para i-absuelto si Villanueva, hindi ho. Etong kasinungalingan ni Bryce Hernandez, nagpapatunay lang doon sa sinabi ni Marcoleta na talagang inutusan itong mga ito na magpangalan ng mga senador para makaiwas sa totoong mastermind. Yan ho yung mga magnanakaw nating congressman at itong mga corrupt nating mga congressman at higit sa lahat yung pagbanggit kay Romualdez at kay Zaldico para ilihis doon. Yun ang gusto nating patunayan dito. Hindi nating gustong patunayan dito na si Jinggoy o kaya si Villanueva ay malinis. Hindi yun. Ang punto natin dito, ito mga to, sinungaling ito. Kaya nagpangalan ng mga senador. Pakita natin Engineer Bryce, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin ilang beses ninyong tinawagan si Sally Santos gayong September? Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang. Parang yes or no lang, ang tagal mo sumagot. Dito alam mo nagsisinungaling Hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September,
Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. September hindi niya maalala. I mean, ano lang ba ngayon? September, wala pang 20 days. Oh. Siguro pag in-upload ko kasi na-interview to 18. So 18 days lang. So aalahanin mo lang yung 18 days. Hindi mo alam, i-issue to ng flood control, hindi mo alam kung tinawagan mo itong tao na ito o hindi. Di ba? 18 days lang po ito Kasi September 18 ho itong video na ito. So, hindi mo alam. Okay? Pero, tingnan natin, tuloy-tuloy. Aba, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call log ko po, wala po kaming conversation. Wala din daw. Isa pa to. Silang dalawa yung sinungaling Itong dalawang to, itong BGC boys na to, mga napakasinungaling nito mga ito Base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Una po, tumawag po siya. Personally pong sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo. Bibigyan kita ng abogado, ng pera. Tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, 'di ba yung pera kinukuha namin sa iyo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Huwag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-2020? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. May nandiyan pa ba sa cellphone mo call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihing tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa? Kasi itong isang to, contractor ito. Parang ginagamit yung lisensya niya. Kaya siya tinatawagan daw nitong mga engineer na ito para hiramin yung lisensya niya. Siguro isasama sa mga ibang bibigyan na lang siya ng porsyento. So ilang beses daw siyang tinawagan. Okay? Pero dinideny si itong Bryce at saka yung isang engineer. Kung sino mang engineer yun. Ang problema, ladies and gentlemen, sino ngayon ang may resibo? Yan ang alamin natin. Sila, sabi... Po, sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project, kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP? Paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi daw sa inyo? Hindi daw. Sabi Sige, ni tingnan natin. Sally, magkasama kayo at
inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yung tinatanong niya Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila Naku, patay ka. So, pinapatapos nila yung mga ghost project. Gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun? Sa akin po yun So sila rin po ang gumawa nun? Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama ba? Yes po, Your Honor. Katunayan nga po tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce, kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, naabutan, yun nga nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po ako po yung umiiyak sa kanya, bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po pinakita po sa akin yung picture ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun nung LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niya. Wala po kaming iniutos na tapusin po yung project sa PL. Wala daw! Sus! Ayan na naman tayo Pangako kasi tatapusin ninyo Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, di ba? Yes, Your Honor. Kasi ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito Ang dami pong project po na kinuha po niyan 41 projects. Lahat po yun, kung di po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am, sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Nakikita niyo yung nangyayari? Sumasabit Sumasabit ito mga ibang kontraktor kasi nga itong mga DPWH official, sila yung gumagamit ng lisensya. Di ba? Tapos ngayon, ituturo nila itong mga senador. Dapat talaga itong mga to, bitayin itong mga ito Sagad sa buto kasi nungalingan itong mga ito. So, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong PL. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate. Kasi po, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Grabe. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. Pero tinuturo nila yung si Alcantara, yung parang pinaka-head nila, no? Pero sila talaga yung ang hilig magturo So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB. Mr. Chair, before, it's been a long day, pero bago tayo magwakas siguro, para lang just to prove yung kung sino nagsasabi ron kila Ms. Santos at between the dalawang engineer, kay Bryce at kay JP Mendoza, meron ho tayong nakuha ng pwede pa display, palagay sa monitor. Ito pa yung mga call logs nila
between huli. Meron Colags. Huli sila ngayon. Tingnan mo sinungaling nitong itong mga engineer na to. Oh. Sally Santos and Engineer Bryce, pati kay JB Mendoza. Sige po, ano pa? Do you confirm this? Sabi nyo kasi kanina na si Ma'am Sally, sinabi niya September, no? Nag-usap kayo, Ma'am Sally, nila Engineer Bryce at Engineer JP itong September. Yes po. So kino-confirm niyo itong tawag? Yes po. Yung pong nasa screen. Engineer JP, Engineer Bryce, paano mo masasabi niyo rito? Ayan, tingin ko po, parang ako naman po yung kausap niya. Ako po. Pero si Engineer JP rin niya. Kita mo? Huli kayo eh. May resibo naman pala eh. Naku po, grabe, ang tindi, ang lupit. Sabi nyo kanina, hindi kayo nagkausap. Si Engineer JP Mendoza. Ayan po. September 2. Anyway, Mr. Chair, at least andito, meron ho tayong resibo. Ika nga, sinasabi ni Ma'am Sally Santos. And before we end, Mr. Chair, I would recommend to the Senate President, Ma'am Sally Santos be recommended to the Department of Justice to apply for be endorsed for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation. No? Oh, di ba? Ang lupit, ano? Oh, diyan makikita mo talagang patunay na nagsisinungaling itong Bryce na ito. At kasi ganito lang yan eh. Ba't natin nasabi na booking tuloy itong mga congressman na ginagamit itong sila Bryce? Kasi nagsisinungaling sila. Doong unang hearing, wala silang tinutulong senador. Nung napunta na sila sa Kamara, biglang nagturo sila ng senador. Napatunayan natin kahapon at ngayon, yung mga kasinungalingan nito ni Bryce, na ibig lamang pong sabihin na talagang ginagamit sila ng mga congressman para po ma-divert yung issue. Para ho hindi masisi yung kanilang pinuno doon. Nako, ito pa, akala nyo yun lang, mayroon pa, sabi ko sa inyo. Mapakatindi ng kasinungalingan ito. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman. Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturan niya yung isang telepono at di umano ito ay... Ang galing ni ni Villanueva dito, panoorin nyo. Ang lupit, ang galing. Dinaig pa abogado, dinaig pa yung Blue Ribbon na chairman eh. Tingnan nyo kung paano niya dito na-booking itong mga to panoorin nyo. Conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth dun sa camera, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Lupit niyan. Pakilakihan. Nako. Grabe. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. Kala mo matalino siya. Kasi noong unang ko to, sabi ko wala naman numero tinanong niya, numero mo ba yan? Di ba? Sabi niya, wala naman numero dyan At tingnan mo sagot ni Villanueva. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naalala mo yung message na yan? So yung pinakita pala niya sa camera, wala ring numero. So ibinibintang lang kay Joel Villanueva na wala namang numero. So pareho lang din, wala ring numero to. Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan? Hindi po.
babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik. Batchmate? Simpleng banat ka rin, Senator Joel, ha? Anong batchmate? So para mo sinasabi yung batchmate niya sa kamera, yung isang chairman doon. Ikaw, Senator Joel, ha? Sino ba yung batchmate doon? Yung nilabas ni Jinggoy? Na congressman? Nakabatch ito? Yung ba tinutukoy mo dyan? Simpleng banat, ha? Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Tingnan nga natin. Nako, alam mo, mali ang ginawa mo, Senator Villanueva. Dahil yan, binigyan mo ng palusot yung mga nangangaliwa, yung mga nangangalunya na may mga bet ka. Galing, oh. Kaya ako hindi ako naniniwala doon sa mga screenshot. Meron isang vlogger mahilig yung maglabas ng screenshot eh. Tangina, napakasinungaling nun. Ayaw nyo maniwala, ang dali-daling gawin yan eh. Ayaw nyo maniwala. Ayan, dinemo na ni Joel Villanueva. Kaya yung vlogger na lagi naglalabas ng screenshot, delicate siya. Maniwala kayo sa akin, delikado yan. 20 seconds, Mr. Chairman. Galing ano, 20 seconds oh. Nakagawa na siya ng lies. Oh. May sagot oh. Ang bilis. Pak. Lupit. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Ayan ha. Tingnan mo itsura ni Bryce. Sabi niya, yari tayo dito. Patay! Booking! Di ba? Kita nyo, di ba? Ang bilis, ang galing maayos. Kaya lang, paano ba? Sandali, may timestamp yan ha. Yung tinatawag na kung kailan kinuhanan yung picture nung parang hindi screenshot yun eh. Yung picture mismo. Di ba kasi ito yung pinakita, ito yung cellphone, tapos pinicturean ng cellphone, di ba? So, dito may timestamp doon sa nagpicture. Paano mo ngayon babaguhin yan? Tingnan nga natin. Joel Villanueva, paano mo babaguhin yan? Kanina si Mr. JP nagsasabi, baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image. Sige nga. Binago, lupit. Nababago pala yun. Yari tayo dyan. Nako po, patay tayo dyan. Nako, binuking mo naman yung mga yung mga may mga bet ka. Ganun po kadali, Mr. Chair. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling mag-doktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera na? And if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na Your Honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo o at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot niyo, sir? Nako po. Ano yun? Yes, Your Honor. Nako, patay ka. Ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nako! Alam natin pag mga chismis. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat, yung
simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yun. Naku! Hindi nyo alam. Okay, so ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimik. Tingnan mo alam mo ang galing ni Joel dito, standing hindi ko lang magawa mag-standing ovation ngayon kasi wala po akong saplot sa baba eh. Tayo na, baka hindi standing ovation ang lumabas dito. Hindi, gusto ko mag-standing ovation sa ginawa niyan to eh. Tingnan nyo Tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Tingnan nyo. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yun, Your Honor. Nox! Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. So, ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi daw. Hindi po, Your Honor. Okay, hindi nyo ginagawa. Mr. Chair. Eto, so parang hinuli niya dito, hindi nyo pala ginagawa ang pamimeke So hindi kayo nagpeke nito, hindi nyo pala ginagawa. So hindi kayo marunong, sabi nito hindi daw. Sige. Man, dun po sa mga isiniwalat niya, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke, no? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino kahit alam nating lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito? Patay! Yan, yung lisensya mo ngayon lumabas. Palakpakan. Tayo na ako? Wag na. Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID po. Huli ka dyan, Brad. Huli ka. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Naku po. Sige po. Taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan lumalabas so sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hiningi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O sino nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Opo. Sinasabi lang, fake yung lisensya ninyo. So, sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta ang alam ko lang po, meron po akong sariling valid na lisensya ko po. Bahala ka sa buhay mo, ha? But if with the indulgence of Senator Villanueva. Yes, Senator Bam. Anong ginagamit mo sa casino? Yan. Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Naku, patay ka dyan. Membership number po. Membership number lang. Naku, yari ka. Huli kita. Huli ka. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Hindi ganun yan. Inaabot mo yung ID mo o yung card mo. Alam ko yan. Sabi ko sa inyo, dati ako nagkakasino. Dati po, yung bata pa ako. Hindi, bata pa rin naman ako ngayon. Mas tumanda lang. Pero inaabot mo yung ID mo para mailag nila pagka... Kasi ewan ko kung para sa inyo, pero parang points yun eh. Lalo na kung napakalaki ng pustahan. Talagang sasabihin mo, hindi lang yung number. ID mo talagang iaabot mo. Kaya kalokohan to sinasabi niya. Huling-huli ko eh. Halatang halata eh. Lahat ng mga nagkakasino alam yan. Hindi number ang ibinibigay. ID talaga. 'Di ba? Kung hindi mo nga dala yung membership card mo, kahit yung ID mo na lang para yung pangalan mo.
tarantado tayong mga... Hindi, sabi ko naman sa inyo, hindi ko naman to pinagkaila noon eh. Nung kabataan ko, nagkakasino po ako noon. Hindi naman big time. Mga 1 billion per day lang. Hindi. Walang ganon. Hindi naman ganon. Mga maliliit lang po na linalaro ko. Pero alam mo yun, para may points ka, kailangan mong ibigay yung membership card mo or ID mo. Walang number lang. Kalokohan. Pangalan mo? Nakapangalan po sa yung Marvin De Guzman. Yun na nga. So may Marvin De Guzman ka nga na alias. Nadulas siya dito eh. So meron talagang pangalan na Marvin. Ayun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Pero ID, membership ID at saka license, wala po kung gano'n na Marvin De Guzman. So may number ka lang, binigyan ka lang number, isang malaking katarantaduhan yan. Gago! Alam mo, kung ako yan, binuking ko na yan dyan eh. Hoy, sugarol ako dati. Hindi ganyan, number lang. Kalokohan yan. So, ang Marvin De Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama? Wala po ko membership ID, Your Honor. Yung membership number, yes, nakapangalan kay Marvin De Guzman. Sa pagkakaalam ko po. Na ginagamit mo. Opo, Your So Honor. may alias ka na Marvin De Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay, for the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin De Guzman. Thank you, Yan, Mr. for the record, nayari Your ka. Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to eh. Sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Oo. Hindi ko po talaga nahawakan yung ID niya, Your Honor, para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present. Okada na nagsasabi eh. Yari ka. Sinong maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung bigla niyang naalala na naman. Casino. Ayop yan. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman. 17 to 18 ka na sa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it, nandoon ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan sa statement mo. Opo. So you're not denying? Hindi ko po dinedeny yun. Napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Noong 2022. 17 to 18. At hindi ko po alam yung screen. Basta 2022 po yun, Your Honor. You better compose yourself, Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo pagkaganyan yung mga statement. Bali-balentong, no? Yes po. Totoo naman po na nakapaglaro po ako ng 2022 po. Hindi mo pinresent yung driver's license mo? Hindi po, Your Honor. Under the name Marvin De Guzman? Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada? Oo, sinungaling. Siya lang ang nagsasabi ng totoo. Sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi ikaw yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino yung nag-apply para sa'yo? Baka pwede mong banggitin. Alam mo, kaibigan po. Napakakalokohan ito. Napaka-strict ng casino pagdating sa ganyan. Kasi, alam mo kung bakit sila strict? Concerned sila sa sa money laundering. Kasi pag sila nahuli sa money laundering,
bilang anong tawag doon? Kakuntsaba. Connivance. Pagdating sa money laundering at merong nakaka-money laundering sa kanilang kasino, mapapasara sila. Ang laking negosyong mawawala. So, napaka-strict nila dyan. Kukuha ka ng ID ng hindi ikaw, hindi mo muka. Na niloloko tayo nito. Gago! Hindi isang malaking katarantaduhan no ito. Pasensya na pero hindi ako papayag. Ano po? Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Nadiin ka dito. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Ha? Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nag-apply nung membership. Mike, ano apelyido niya? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is my driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo? Wala pa po akong, nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yun. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo, kung pagtsatsagaan nyo pa ito, ha? Thank you, Mr. Chairman. Ako, madami sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung merong flood control project si Senator Villanueva, wala. Ngayon, iniiba-iba niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, ito ay nasa listahan ng General Appropriations Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program. So isipin mo nagbanggit siya ng kesyo kinatkong daw nito ni Villanueva o parang pinipresenta o parang sinasabi niya na nilalabi niya. Ibig sabihin na nilalabi po yung sinasabi niya kay DPWH, oy, may project anuhin mo ito para tapos. At sinabi naman nitong isa, na kesyo kumikickback si Villanueva. In the first place, there is no such project. Yan po ay napag-alaman ng Senado. Hindi lamang po si Villanueva, pati si Lacson sinabi niya. In fairness, walang project na ganyan. Ano yung sinasabi mong humihingi ng project o humihingi ng kickback sa project? Di ba? Paano ka hihingi ng kickback kung wala naman yung project na yun? Hayop yan, Ang lupit mo talaga. Bryce. Tuloy. Wala po. Yung lahat ng binanggit niyo po doon sa Kamara, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. Naku, ganda nun. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, wag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling.
Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Ay, grabe yun. Boom, kunana. Slow cap. Blyce Hernandez. Alam nyo kung bakit? Hindi, alam mo, kasi ito nga yung medyo okay na sana yung ginagawa ng Senate. Okay? Kaya lang, tumitigil. Para bagang tumitigil lamang dun sa mga engineer, sa DPWH, yung tunay na pagsisiwalat na kung sino ba talaga ang korap. Hindi pwedeng ganon, na tumigil lang doon. Hindi gagalaw yung mga hindot na yan nang walang backer, nang walang alam mo yun, walang nag-aano sa kanila. Alam naman natin kung sino yun. Di ba? Sabi nga nila, malamang sa malamang, yung mga tumatakas o di kaya yung mga nagre-resign. Gago! At yung nagdadrama at umiiyak. Gago! Diba? Kaya nga ngayon, ladies and gentlemen, ito naawa ako sa tao na siya, itong best friend natin, naawa ako dito. Naawa ako dito sa best friend natin, ito, si Saldi ko, kasi siya ngayon ang pinag-iinitan. Siya na pinag-iinitan. Kalaban niya na nga yung mga taong bayan, kalaban niya na nga yung netizen, di ba? Tapos kalaban niya na rin yung mga kapwa niya congressman na dati niya mga kalyado. Pati si Sandro. Nako, kawawa naman ito. Alam mo, kaawa na ako sa best friend ko, ha? Pasok. Ng ilang kapwa niya kongresista, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, para sagutin ang mga aligasyong binabato sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kung patuloy raw ang kanyang pag-absent, posible raw ireklamo si Ko sa Ethics Committee. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Nagbago na ang liderato sa Kamara at mabigat agad ang binitawang salita kahapon ng bagong House Speaker na si Faustino Boji D. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. Kasabay nito, lumalalim ang investigasyon ng House Infrastructure Committee. Target ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inuugnay. Naawa ako dito sa best friend natin. Dati, ganun kayo ng mga congressman. Ngayon, ikaw na, nilaglag. Totoo. Dikit mo yung mga yan, di ba? Don't tell me. Happy sila sa'yo pagkakasama ka. Pero ngayon, ikaw na nilaglag, kawawa ka naman. Laglag mo na rin yung bossing mo. Kumpanyang nakakuha ng flood control contracts at kinikwestiyon sa mga isiningit na pondo sa 2025 budget. Pero mula nang pumutok ang kontrobersya, hindi na nakita si Ko sa publiko. Ang huling balita, nasa Amerika raw, nagpapagamot. Pinauuwi na nga siya ng ilang mambabatas, kabilang na si House Majority Leader Sandro Marcos. He should come home and face the allegations against him. They are too severe. And Uy, puyat ka na, oy. Tigil mo na yan. Gago! Kung ano man yung ginagawa mo, itigil mo na. Gago! Puyat ka na, Toy. Anong ibig niyo sabihin, Banat Bay? May ginagawa siyang ano? Oo, malay mo. Nagmamarathon sa Netflix yan. Gago! Kaya hindi nakakatulog sa gabi, kayo naman. Makahusga naman kayo, maka-judge naman kayo, mga judgmental kayo. Nanonood lang naman siya ng Netflix. Gago! Di ba? Kayo talaga, oo. It's dragging the house in the mud. Babala ni Congressman Sandro, pwedeng ireklamo si Ko sa Ethics Committee dahil sa patuloy na pag-absent. Ganyan din ang pananaw ni ML Party List Representative Leila De Lima. Alamin ho natin, talaga bang nasa US siya o wala na po siya sa US? Kasi meron po tayong informasyon na wala na daw po sa US. Naku po, patay ka. Let's give him a chance na... Alam, hindi kaya sa Switzerland? Gago! Ba't naman sa Switzerland, Banat Bay? Google nyo kung bakit. Bumalik. Kailangan sabihan na siya ng House leadership.
Para malaman kung totoo bang nagpapa-medical treatment sa Amerika si Ko, dapat siyang hingan ng medical certificate ayon kay Navotas City Representative Toby Chanco. Hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives. Naku po, patay ka talaga. Dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Laglag na laglag ka, pakawawa ka naman, ano? Yung best friend natin, kawawa naman, laglag na laglag. Damay lahat ng kongresista sa'yo, yan daw ang sinabi ni Tiangco. Diba? Laglag ka talaga. Gago! Magpakita ka na or else. Tuluyang masisira ang integridad ng Kamara. Kala mo naman meron. Gago! Speaker Janet Garin, bago pa man daw magbitiw si Congressman Martin Romualdez, pinulong na pala niya ang mga House at party leaders. Mungkahi ni Romualdez, itigil na lang ang mga pagdinig kaugnay ng flood control projects para hindi na maging magulo. Kasunod yan ng pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure. Sa pagkakaintindi namin, wala na. Or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ICI. Pero paglilinaw ni House Infrastructure Committee Co-Chair Ted, paano na yung nalalaman ni Magalong? Gago! Ewan ko sa'yo, alam mo, Mayor Magalong, idol kita eh. Di ba? I mean, bilib ako sa'yo, ina-admire kita bilang isang mayor. Kaya lang, yung drama mo na ang laban kasi nasa Congress, kaya kailangan doon tayo magsasalita. Wala na, tapos na. Gago! Ano, hindi mo na sasabihin yung nalalaman mo? Paano na? Pambira, oo. Baka naman sabihin niya, hindi, sa ICI ko na lang, o kay Pangulo ko na lang sasabihin. Jesus. Magalong hindi kay Pangulo, sa aming mga Pilipino mo sabihin ang nalalaman mo. Oh, ayan, wala na. Sus, Magalong naman, parang awa mo na. I mean, hinahangaan ka pa naman ng mga pinklawan. Hinahangaan ka pa naman ng mga iba dyan. Tapos, hanga ako sa'yo. Tapos wala na. Hindi mo na masabi ngayon kung sino yung nalalaman mo. Kasi nantay mo pa yung kamera, alam mo naman di ka iimbitahan dyan. Riridon, wala pang direktiba na ihinto ang investigasyon. Ngayon, ang tanong, susundin ba ni Speaker Bogie D ang direktibang iniwan ni Romualdez o ipagpapatuloy niya ang mga pagdinig sa Kamara, masagasaan man mismo ang mga miyembro ng House of Representatives? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Naku, ewan ko lang kalokohan na yan. Ewan ko kung tutuloy pa yung mga ganyang paandar nila. Hindi, kasi alam mo, again, konektado yan eh. Kaya nga itong Senado, itong Blue Ribbon, ito si Lacson medyo mahina eh. Yung pagsisinungaling ni Bryce ay ibig lamang pong sabihin nun, pinagtatakpan ni Bryce ang Kamara. Kasi yung pagsisinungaling ni Bryce Hernandez na tinuturo niya yung mga senador, yun lang ay ibig sabihin na talagang pinagtatakpan niya po itong Kamara ho. Di ba? Kaya niya tinuro yung mga senador. So, ibig sabihin, kung pinagtatakpan niya yung Kamara, yung Congress, o yung nireveal ni Diskaya, si Zaldico, tsaka si Romualdez, at tsaka iba pang mga congressman, sana yun ang busisiin natin, alamin talaga natin. Problema sa'yo, Lacson. Kung si Soto, di umano ay tuta, ano ka? Ha? Muning ka ba? Di ba minsan ng pusa parang matapang? Pero pagka muning ka ba? Di ba? Hanapin mo talaga yung mastermind, hindi lang yung mga DPWH official na yan. Imposibleng sila lang niyang kalokohan yan. Ladies and gentlemen, sana bantayan natin to. Huwag tayong tumigil. Hindi porket bumaba sa pwesto si Romualdez, okay na tayo. Meron pang mas mataas na talagang may kasalanan dito. Kaya ipakita natin yan sa 21. At ladies and gentlemen, doon tayo sa liwasan
liwasan tayo magsama-sama. Magkikita-kita po tayo dyan sa 21 sa liwasan. Huwag po tayong sa iba pumunta. Dahil sa iba, alam naman natin, medyo kontrolado ng mga bata ni Romualdez, yung mga influencer niya, tapos kontrolado pa ng Makabayan Black yan, na alam naman natin, ayaw ng Marcos resign, di ba? Kaya wag tayo papayag. Pag tayong papayag po, doon tayo sa liwasan magkita-kita. Okay po ba yun, ladies and gentlemen? Okay? Doon tayo magkita-kita, sige po, maraming salamat po. Kita-kits po tayo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang